Pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita't buhay na limbak at titik ng isang katauhan, ito'y namamasid. Banal na pag-ibig pag ikaw ay lokal sa tapat na puso ng sino't alinman. Imbit taong gubat, maralita't mangmang, nagiging dakila at ginagalang. Pagpuring lubos ang nagiging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat. Umawit, tumula, kumathat, sumulat. Kalakhan din nila'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng pusong mahal sa bayan nagkukupkop, dugo, yaman, dunong, tiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Ano itong sakdal ng laki? Ang anak, asawa, magulang, kapatid, isang tawag niya ay tatakdayng pilit. Datapwat kumbayan ng Katagalugan ay nilalapastangan at niyuyurokan. Katwiran, purin at kamahalan ng sama ng lilong ibang bayan. Di gaano kaya ang paghinagpis ng pusong Tagalog sa puring nilait at aling kalooban na lalong tahimik ang di pupukawin sa paghihimagsik. Saan magbubuhat ang paghihinay sa paghihigantit gumugol ng buhay? Kung wala rin ibang kasasanlakan, hindi ang lugami sa kaalipinan. Kung ang pagkabaon niya't pagkasbusabos sa lusak ng dayat tunay ng pag-ayok, sumipil ng paghampas tanikalang gapos, at luwa na lamang ang pinaagos. Sa kanyang anyo'y sino ang tutunghay, na di aakayin sa gawang magdamdam. Pusong naglilipak sa pagkasukaban, na hindi gumagalang dugo at buhay. Mangyari kaya ito'y masulyapan ng mga Tagalog at hindi lumingap sa naghihingalong inang nasa yakap ng kasuklam-suklam na Kastilang hamak. Nasaan ang dangal ng mga Tagalog? Nasaan ang dugong dapat na ibuhos? Bayan ay inaapi, bakit di ka kumikilos? At natitilihang ito'y mapanood. Hayo na nga kayo, kayong ngang buhay sa pag-asang lubos na kaginhawaan. At walang tinamo kundi kapaitan, kaya nga't ibigin ng naabang bayan. Kayong antayan na sa kapapasakit ng dakilang hangad sa batis ng dibdib, muling pabalungit tunay na pag-ibig. Pamilyar ba ang tulang ito sa iyo? Kilala ba kung sino ang nagsulat nito? Ito ay ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na isinulat ni Andres Bonifacio. Alam niyo ba, isinulat niya ito noong panahon ng Revolusyon. Sa tingin ninyo, ano kaya ang dahilan bakit niya isinulat ang tula sa panahon ng Revolusyon? Halina't alamin sa ulat ng ikatlong grupo. Propaganda. Halika't alamin natin ang ganap noong panahon ng propaganda. Ang kilusang propaganda ay kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang 1872. Sina Dr. Sarizal, Graciano Lopez Gina, Marcelo H. del Pilar at iba pa ay gumagamit ng Espanyol sa La Solidaridad. Ang wikang Espanyol ang ginagamit sa pag-abot sa mga ilustrado. Sa panahong ito, maraming akda ang naisulat sa wikang Tagalog. Ang mga akdang ito ay nagsasaad ng pagiging makabayan, mga damdamin laban sa mga Kastila. Ito ang mga halimbawa ng akdang nabuo. Una, Nalimitan ni Dr. Sarizal. Pangalawa, Pasalang Tuksahan ni Marcelo H. del Pilar. At ang huli, Sa Mga Pilipino ni Graciano Lopez Gina. Magdako naman tayo kung saan dito naganap ang katipunan at pag-usbong ng wikang Tagalog.
Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan o mas kilala bilang KKK ay lihim na organisasyon na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio upang makamit ang kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ang wikang Tagalog ay ginamit sa paglikha ng tula, sanaysay, lihim, talumpati at pati na rin sa kartila ng katipunan. Ginamit ang wikang Tagalog sa mga dokumento sa KKK upang may abot sa maraming tao upang ipahayag ang kanilang layunin ng kalayaan. Ang KK ay naging tagapagtaguyod ng wikang Tagalog at kulturang Pilipino. Noong panahon ng himagsikan, patuloy ang paggamit ng wikang Tagalog sa lihim at dokumento. Ito ang naging tulay para pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang Republika ng Biak na Bato ay opisyal na tinutukoy ng saligang batas bilang Republika ng Pilipinas. Ito ang pinakaunang republikang itinayag noong naging magsikan. Ayon dito, Tagalog ang naging pamantala wikang opisyal sa Pilipinas. Ang unang republika ay ginanap sa Malolos, Bulacan noong 1899. Prinoklama ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898. Sa unang republika ng Pilipinas, ang wikang Espanyol ang ginagamit sa opisyal na dokumento, ngunit patuloy pa rin ang paggamit ng wikang Tagalog. Ang konstitusyon ng Malolos ay ipinagpatibay noong 23 ng Enero, 1899. Ayon dito, ang wikang Tagalog ay naging wikang opisyal ng pamahalaan. Sa panahon ng Revolusyon, ang wika ay naging mahalaga para sa Ang wikang Tagalog ay ginagamit upang magkaroon ng malinaw at naiintindihang komunikasyon ng lahat. Pagkakaisa at pagmamahal ng mga Pilipino para sa bayan. Pinayaman nito ang damdamin ng makabayan ng mga Pilipino. Ang wika ay naging mahalagang kasangkapan sa paggogi noong panahon ng Revolusyon. Ito ay nagpalakas ng nasyonalismo at pagkakaisa ng mga Pilipino noong panahon ng Revolusyon. Ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na isinulat ni Andres Bonifacio ay hindi lamang isang simpleng tula. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at ang pagnanais na makamit ang kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ang tula ay nangangahulugang maging matapang at lumaban para sa karapatan. Isinulat ni Andres Bonifacio ang tulang ito upang maipakita nito ang kanyang pagmamahal sa bayan, upang makabigay ng inspirasyon upang ipaglaban ng nararapat at ipahayag ang damdamin ni Andres Bonifacio sa kalagayan ng ating bansa noong panahon ng Revolusyon. Mabuhay! Natutuwa ako at nakinig ka. Ngunit, nakinig ka nga ba? Bago tayo magtapos, may maiksing katanungan kami para sa iyo. Simulan na natin. Unang tanong, sino ang nagsulat ng tula na ang pamagat ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa? Kung ang sagot mo ay Andres Bonifacio, ikaw ay tama. Dalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng KKK? Ang sagot ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Para naman sa ikatlong tanong, ano ang wikang ginamit upang makipagkomunikasyon at makapagsulat ng mga akda? Ang tamang sagot ay wikang Tagalog. Para naman sa bonus question, para sa iyo, ano ang papel ng wika sa pag-unlad ng bansa? Maraming salamat sa pakikinig. Dito nagtatapos ang ulat ng ikatlong grupo. Hanggang sa uli, paalam.